Yo guys, what is up? So for this video, mag-unboxing lang tayo, quick unboxing ng 5 parcels na kakadating lang. So ito yung mga local orders natin for the past 2 weeks. So karamihan dito mga Facebook, mga nakuha natin sa Facebook, mga auctions, tapos ayun, tingnan natin. Ito yung kauna-unang stocks natin for the year 2026. So let's see kung ano na itong mga to. Ito muna unahin natin, small pouch. So, galing tong Pangasinan. It's 2 shirts. First off, FOTL na Sepultura. Very simple yung graphic niya. Sepultura. It's a 2007 tour. Size medium. Solid. Unusual graphic. Mga hindi usual na nalabas na graphic. And then the second one, I think bundle ko to nakuha. Another Sepultura. This one is licensed 1999 to Blue Grape. Tapos ito yung likod. Ganda ng colors na ito. Parang Japanese style na samurai yung graphic. So, ngastig lang. Tapos purple color pa. Which is, maganda talaga ang purple pagka sa black shirt eh. So, ayun yung first parcel natin. Buksan natin itong sunod. Ito galing QC. Ito maganda to kasi hindi lang ata vintage to. Meron ata ditong RL and whatsoever. Tignan natin. Shoutout Essential Thrifting for this. So, first one, ito, I've had this couple of times already. It's the Molotov Rage Against the Machine. Usual graphic lang. Simple na Rage Against the Machine. Then, the next one is a 90s Jimmy Page and Robert Plant. Mga normalan lang, mids. Probably sa Whatnot ko na itong mga to ilabas. Kasi may upcoming set ako sa Whatnot on, I think, 11 ata, January 11. Pero hindi pa sure kasi hindi pa ako nakapaglabas ng teaser. So, next, this cable bootleg front. Walang likod. Another mids. Then the next one, ito ang ganda na ito, Nick Cave na 2000s. So, 2000s siya, very bihira talaga maka-combine ng mga Nick Cave na shirts. Kaya medyo may value din talaga. Ito, Y2K lang, 2000s. So, medyo mas mababa ang price niya compared sa mga usual na 90s. Tapos, ito, may kasama siyang hindi vintage. Nagustuhan ko lang, kaya ako binili. It's a Stussy bucket hat. Angas, no? Na parang tie-dye. Tie-dye siya. Medyo summer type shit yung design. Tapos, ito yung favorite ko talaga. Nung kinuha ko to, ito talaga yung inantay ko kasi nakita ko sa story. So, angas lang na RL. Ayan. RL. Parang jersey. Sa inyo likod. Button siya, hindi siya half zip. Tapos, ayan, RL. So, wala lang. Sobrang solid lang. Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero astig lang. Ito, hindi ko pa sure kung ibebenta ko. Siguro, depende pagka naisuot ko na and nakapag-picture na. Ayan yung mga lumabas sa second pouch natin. Proceed tayo sa pangatlo. This one is from Quezon, Candelaria. Alam ko mga H dito na 90s. Yeah, tama. Unang bungad. Oh, ganda ng kulay na ito. Ganda ng fade. Ganda ng condition. Yeah, this one is 90s. Definitely a 90s. Oh, 1988 pala. It's a 1988
Harley Davidson. It's not a 3D emblem pero it's an 80s piece. So, sobrang ganda ng fade, single stitch all the way. Walang likod. Second one, ito, third time ko nung nagkaroon na ito. Third time. Single stitch all the way. Ayan. Harley Davidson ulit. Street something. Tapos may HD motorcycle graphic. Pare-parehas sila ng fade kasi pare-parehas ano to, vintage, true vintage talaga. Tapos another one, Harley ulit, syempre. Pero this is a bigger one. Double XL on tag. So, single stitch ulit. Ayan yung front. Ito medyo malaki siya. Bihira magkaroon ng malaking vintage Harley tayo. So, goods to. Pang stock ng mga, sa mga naghahanap ng big sizes na HD. Next. Nag-iisang naiibang kulay. Harley Davidson na, ano man tawag sa kulay na to? Parang ano siya? Parang beige. It's also single stitch all the way. On a vintage HD tag. There's no licensing on it pero official to. No back. How many shirts already? 4 shirts na. Ito yung panlimang shirt. So it's 5 shirts in total sa parcel na to. Another one na super faded. Napakaganda ng fade. Ganda rin ang pagka-boxing nito. Siguro magagamit ko to. So, Harley Davidson again, Australia. Hindi ko na mabasa yung year, pero may license and date siya. Ganda ng pagka-boxing nito. Smoke fade again. Pare-pare silang sobrang gaganda ng fade. Ewan ko if visible sila sa camera. Kung gaano sila ka-faded, pero sana visible. Kasi yung ganda talaga. Smoked. Sa third parcel natin, meron tayong 5 90s, 80s to 90s na Harley Davidson. Last two. Ito yung next. This one is from Pampanga. This one is from Pampanga. So, shoutout kung sino man nakuhaan ko na to. Ito, good parcel to. Isa to sa mga pinaka-favorite ko nakuha ngayon. So, ayan. Sneak peek. Ito may lumabas na bone tags. Umpisa natin sa bone tags. Sobrang tagal ko na rin hindi nagkaroon ng bone tags na shirt. It's been like, siguro a year na. Huling bone tags ko is ginto din. Art of War, pero ibang design. So, yeah, it's gonna be a 90s bone tags, Art of War. So, sobrang solid. Sobrang angas. License and dated siya. The only flaw is cut tag. Single stitch. No, double stitch pala. Angas. Boxy. Siguro mga ano to. 23, 27, something. I don't know. Pero yun, mga ganun. Art of War. You guys already know. Second one, maganda din. I think this one is designed by Tanis Root. Hindi ko alam kung tama ang pinagsasabi ko, pero yeah, it's a Grail Mud Honey. 90s again, syempre. Single stitch all the way. Ganda ng neckline, faded tag. Ganun din, smoked. Smoke gray, faded from black. Ayan yung likod. Sa likod niya, mga tour dates, locations. Tapos yung harap. Good colorful graphic. Meron lang siyang repair dito na butas. Pero it's all good. It's vintage, so what can you expect? Third, ganda na ito. So if you guys know me, mahilig talaga tayo sa mga Nirvana pieces. Lalo na sa mga unusual graphic, mga European bootleg, Mexican bootleg, or whatsoever. So ito, another one.
It's a Euro boot. Nirvana. Kurt Cobain portrait on the front. Tapos ayan, member sa baba. Sobrang ganda ng colors na ito. Ang ganda. Ayan yung likod. Yung likod nito medyo usual na kasi maraming version ng graphic na ganito yung back hit. Pero yung likod, yung front niya is sobrang ganda. Ganda ng colors, green, brown combination. So ayan, this one is XL. Definitely an XL. Wala measurements pero ayan, tingin ko XL naman to. Medyo malaki siya. Next one. Ito, first time ko magkaroon ng ganito. Madball. Actually, nakita ko na to sa personal nung event, nung recent video na in-upload ko. Yung event ni Bentley. Si 1996, Madball. Ito, hindi ako actually fan ng music nila. Pero, sobrang skyrocket yung market ng Madball ngayon. Lalo na yung ibang graphic. Ito, saktuhan lang. Pero, merong specific Madball shirt na sobrang taas ng graphic. Tapos, licensed and dated siya 1996 by Blue Grape. It's on a FOTL. Fear of the Loom. Ganda na condition. Crack prints lang. Usual flaw ng mga vintage. Crack prints. So, onting fade sa iba-ibang part. Pero, all in all, maganda yung condition niya. Also, the shirt itself. Ganda na condition. Ganda na neckline. Single stitch all the way as well. Last one, dito sa pouch na to. Ito, I've had this parang twice na. A 90s Bjork na Army of Me. And Army of Me, very simple graphic. So, if you guys know Bjork, sobrang dami niyang shirt or merch na very simple yung graphic. Like, minsan logo lang, minsan text lang ng pangalan niya. Ito parang ganun, Army of Me. Napakasimple ng design. On a screen stars tag. Tapos yung likod, Bjork, tapos Space Age. This one is single stitch din, all the way. Tapos yung previous ko nitong shirt na to, na nagkaroon ako is parang medium going large lang. This one is XL, like true XL talaga. XL ang tag, tapos XL talaga yung sukat niya. Ayan, color blue. Gaganda yung mga bago natin dating. So lastly ito. Pero bago tayo mag-proceed dito, meron akong gusto ipakita din. Kakarating lang din ito. Kaso nga lang, nabuksan ko na yung parcel niya na dumating kasi dinouble check ko kung tama. So, ito. Another good one. West Coast Choppers. Ito mga current in-demand pieces ngayon. Local and internationally. So, nag-skyrocket talaga yung graphic nila. Alam ko, way back, mga 2023, nagkaroon ako nito, tapos parang mga binebenta lang sila, usually mga 750 pesos, 800 pesos. Siguro top dollar na yung 1K, 1.5 nito. Tapos ngayon, parang lumalabas na ng mga 6K, 7K, 8K. Internationally, parang maabot pa ng going 200 na USD. So, skyrocket yung market niya. So, ito, sa mga merong West Coast Choppers dyan, buying ako ng mga ganito. Buying ako ng West Coast Chopper. So, meron kayong mga West Coast testing yung i-offer sa akin on my accounts. Try kong bilhin. So, I'm planning to sell this on our upcoming live sa Whatnot. Again, wala pa namang announcement kung kailan yung exact date. Pero, yeah, this is gonna be available on Whatnot soon. So, proceed tayo sa last pouch. This one is from Bataan. So, medyo malayo pa pinanggalingan ito. Speaking of choppers. Unang bunot. Sa hoodie. This one is a bootleg lang. Pero, good shit siya.
Meron siyang sleeve it on both sides. Sleeve it, green. Tapos, on the back, West Coast graphic. Pero ang nakalagay is West MF Coast. So, ang angas lang ng graphic. Ito, wearable to. Good size din. Boxy XL. Next one. Ganda nito. Classic T, size large. Sobrang solid na shirt, pero ayun yung condition niya. Putol yung sleeve. Like, trash. Literally trash condition siya. Putol yung right sleeve niya. Tapos merong mga armpit hole na malaki. Si 1997 na 007. Ewan ko kung napanood nyo na yung movie na yun, pero one of the best. Ganda ng graphic, pero trash. Sobrang lala. Next, another trash, pero may mga repair to. Ganda ng neckline nito. Ito wearable din. Euro ata to. Euro na red hot chili peppers. Ganda ng colors. Saktuhan. Tapos may mga repair sa shoulder. Yung graphic niya close up. Tapos very faded din. Then maraming crack prints tong isang to. Maraming crack prints. Ganda ng neckline. Makapal. Pero mga tilamsik ng white stains, pero it's all good. Last two, a 90s immature rap tee style. Front, tapos mirror yung graphic niya. Same ng graphic sa front and back. Below, there's a couple of repairs, tapos meron mga pinholes, multiple pinholes. Faded white tag, tapos meron siyang tattering na sa neck. This is gonna be available din sa international natin dadalhin. Whatnot set. So, ayan. Immature. For the last piece for this video, another one nung pinakita ko kanina. Pero this is a way better condition. Way better size din. Tapos, alam ko is earlier version to. So, magkaiba sila ng tag. Another West Coast Choppers na long sleeve. Ito yung likod. Siyempre, sleeve hit on both sides. Tapos, huge West Coast sa gitna. Large going XL. Tapos, yung isa kanina is, ano to eh. Malaki talaga to eh. Like, somewhere 26 with siguro. Parang XL to double XL na to. Tapos, itong isa na kakabukas lang is large going XL. So, yeah. Again, pagka meron kayong ganito guys, whoever is watching this, meron kayong alam na nagbebenta or if meron kayong binebentang West Coast Choppers, shirts or long sleeves, try nyo i-DM ako, try nyo i-offer sa akin. Baka possible kong mabili. Ito, siguro mga 30 pieces din to. So, yeah, medyo marami. Actually, meron pa tayong mga parating pero abangan natin. Tingnan natin kung makapag-unboxing video pa tayo or depende kung anong video yung maisipan ko. So, yeah. See you in our next video, guys. Bye.